Muling naging usap-usapan si Kong Rodante Marcoleta matapos ng ilang talang demonay katiwalian ng ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno sa isang mainit na sesyon sa Kongreso. Sa kanyang talumpati, matapos niyang ibinunyag ang mga dokumento at ebidensyang magpapatunay ng mga maanumalyang transaksyon ng ilang kilalang politiko. Ayon kay Marcoleta, panahon na upang panagutin ng mga politiko na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para sa pansariling interes sa halip na pagsilbihan ng taong bayan. Nagugat ang kontrobersya matapos ng pangalanan ng ilang opisyal na umano'y sangkot sa mga proyekto na hindi natupad ngunit ginasusan pa rin ng bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Dahil dito, marami ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso ang tila nabulabog habang ang ilan ay agad na naglabas ng kani-kanilang depensa. Gayunpaman, suportado ng ilang netizens at mga grupo ng civil society ang kanyang pagsisiwalat na anilay isang hakbang tungo sa tunay na pagbabago sa gobyerno. Sa gitna ng sigalot, nananatili namang matatag si Marcoleta sa kanyang paninindigan at iginiit na hindi siya matatakot sa anumang banta o paninira laban sa kanya. Ani niya, hindi niya hahayaang matakpan ng impluwensya ng mga makapangyarihan na opisyal sa mga ibinunyag. Ngayon, inaapangananatili na lang magiging aksyon ng mga skandalo na walang kahahantungan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. At 6:27 PM sa gabi. Ngayon, PM ho hindi AM, PM ho, natanggap nitong si Congressman Rodante Marcoleta yung email na naglalaman ng soft copy ng BICAM report na yan galing kay Secretary General. wala ako dun sa Congress ng panahon na yun. Kasi aaminin ko sa inyo na naunsyamin ako ng kaka-attend. Sapagkat yung unang-unang attempt ko lang na magtatanong ako pagdating sa plenary debates, alam naman ninyo ito, ayaw nila akong payagan magtanong. So sabi ko sa sarili ko, Kuya Benny, saan ka naman nakakitang pagkalaki-laking budget, 6.325 trillion pesos? Bakit naman hindi mo kami bibigyan ng pagkakataon makapagtanong? Alam mo ba kung ano yung subject matter ng unang araw ng tanongan, plenary debates na to? Wala pa kami doon sa mga ahensya ng gobyerno. Wala pa yung NIA. Wala pa yung Philippine Coconut Authority na yun ang magiging subject matter ng tanungan plenary. Doon pa lamang sa general principles. Kasi doon pa lamang doon sa mga economic indicators, may pagtatalo na sa dibdib ko na hindi tama itong mga macro at saka micro indicators na nakalatag dito na nanggaling sa economic cluster. So meron akong set ng mga clarificatory questions. Gusto kong itanong sa kanila kung yung dalawang targets ng pamahalaan, napaka-importante nun, ay ma-achieve by 2028. Ibig sabihin sa katapusan ng administration ng ating Pangulo. Ayaw po nila akong bigyan ng pagkakataong makapagtanong. Dalawang batalyon ang nakahanay doon bago ako makarating. Talagang diniscourage nila ako, no? Huwag na kayo magtanong. Kung talagang mapilit ka na makapagtanong, humingi ka muna magpaano muna kayo daw ng permiso mula sa ating majority leader. Naalala ko natin yon yung ang pumigil ang nakipag-usap sa kanya si Janet Karin. Tapos talagang kitang-kita ho natin na nangangatog ang tuhod nitong si Stella Kimbo nung nalaman nilang magtatanong itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ang magtatanong pa naman sa inyo itong si Congressman. Ewan ko lang pagka hindi nangatog ang tuhod nyo. Tuloy. Nakaka-insulto yan, Kuya Benny. Saan ka nakakitang meron ba tayong regulasyon na kapag magtatanong ang isa sa amin, kinakailangan humingi ng permiso sa majority leader? Bakit yung mga minority, kamukha ng mga bayan black, anytime pwede silang magpalista ron? Bakit ako hindi pwede? Balik tayo dun sa So nawalan na ako ng gana ron. Tinignan ko na lang kung talagang hanggang sa dumating ang BICAM. Palagi kasing nangyayari, kapag yan hinimay ng House of Representatives, ito na, hihimayin uli ngayon ng Senate, iba naman ang kanilang version. Nakikita mo doon sa dalawang version, may pagkakaiba. Hindi naman lahat ibang-iba. Ngunit, may makikita ka doon, maybe siguro, by way of figure siguro, mga maybe 10 to 15% ang pagkakaiba. Maliit lang din naman pala. Pero, maaaring yung pinag-uusapan natin, yung bilang, pero yung magnitude ng pagkakaiba ka naman malaki. So, kinakailangan i-reconcile yung dalawa. Paano pagre-reconcile? Tatawag sila ng bicameral conference. Ayan, di natapos. Yung bicameral report na yun, Kuya Benny,
ira-ratify ng both houses. So sa panig namin, ni-ratify yun December 11, 2024. Oo. Nung makita ko yung kopya ko, in-email sa akin 6:27 ng gabi. Alam mo, Jen, Opo. Nelson, anong oras yung actual ratification? Tinignan ko rin eh. So pinakuha ko yung pinakuha ko yung video. Parang nag-compare nyo nga naman. Oo, kasi yung kung ano yung kinaupo ng speaker, Opo. merong relo dito at saka yung yung video meron din meron may din, time po yun, may opo. orasan may timer. Opo. So tinignan ko sabi ko doon sa staff ko, bantayan mo hanggang dito, tingnan mo ba kasi hindi ko nakikita, maliit eh. Opo. Paano kaya natin makukuha yung time pagka yung mismong pinukpok na ng Yung gable, opo. ang nagpukpok ng gable si si Rodito ay yung kapatid Albano. Tony Pet. Tony Pet Albano, opo. So sabi ng Majority Leader, I move to ratify the bicameral reports, Your Honor. Is there any objection? Viva voce pala. Opo. Viva voce. Viva voce. Those who are in favor of blah blah blah, say aye. Yan, diba? Those who are say nay. Nanalo yung A. The ayes have it. Pak. Kinuha ngayon yung, kasi maliit eh. Pinakuna ko na litrato, saka ang sininag ngayon, alas 7 ng gabi. 7. O, Jen. Opo. Kahit na ikaw pang pinakamabilis na magbasa at mag-analisa ng mga figures. 647 mga admin na rin. Hindi, 627. 627, opo. Mahigit na 200 pahina yung report na yun. 33 minutes. Okay, ngayon, ang napansin ko dun sa huli, wala naman akong pagkakataong mag-object. Wala ako dun eh. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yun. Kasi nakita ko dun, merong 13 pahina. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga. Pagka sisingitan na nila yung special provision. 13 pahina yun, Kuya Benny. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. Oo, ngayon, ang tanong natin, bakit na-ratify? May blanco. Bakit walang nag-object? At saka yung kopya ko, kasi pinadala sa akin, Bakit na-ratify kahit blanco? Bakit hindi ka nag-object, Raul Manuel? Ha? Bakit hindi kayo nag-object? Kayo dyan sa Makabayan Black, nandiyan naman kayo. Diba? may email, may pirma. Bibilangin ko per page, nagbabari eh. Merong 13 tao ang pumirma, meron namang 11, merong 12, naglalaro lang doon. Opo. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11, basta ganun. Sa mga tweet, higit sa 10 ang pumirma. Ilan po bang representante ng bawat House at Senado? Ang alam ko, 12 sa Senado, 12 kaya, marigigit pa. Siguro 15, kung minimum of 12, maximum 15. Ngayon, ang kukunin lang naman yung majority eh. Yan po yung tinatawag, para ho sa kalaman ng ating manonood, yan po yung tinatawag na BICAM, na meron pong representative galing sa Congress at meron ding galing sa Senate, at sila po yung magbubuo niyang BICAM report na yan. So ang blanco ko, maliwanag mula po doon sa BICAM report. Nasa BICAM report ang mga blanco. Okay, opo. Kasi medyo mapanganib yun eh. Alam ko na meron namang omnibus motion na kapag ka ang layunin ay iwasto lamang yung typographical or grammatical errors, pwede naman eh. Pwede. So halimbawa, nakikita mo naman ang subject is plural. Opo. So yung verb mo dapat plural, di ba? Subject predicate relations lang ang pinag-uusapan. Tama naman yun eh. Alam nga namang 12 millions is common eh. Alam mo, pagka subject mo plural, yung corresponding verb mo magmamatch doon. Opo. Pwede yun, grammatical. Typographical naman. Oh. 1 billion pesos, kaya peso lang ang nakalagay. Lagyan mo ng S. Yun ang typographical. Pwede yun. Pero ang pinag-uusapan, in relation to, sabi niya ganyan, from letter A, sabi niya ganyan, to blah 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 with the corresponding 795 billion pesos be replaced with, sabi niya pagkatapos merong Blank. ano i-replace mo ngayong amount doon? So from let's say 800 billion to kanyang ganun, blank. Ngayon, ang magiging problema natin ngayon, kung na-ratify yun, ibig sabihin, yun ang magiging basis ng GAA. Bago siya maging isang tunay na enrolled bill, kailangan lagyan yun. Ngayon, sino naglagay yun ang tanong? Yun. Di ba? Lagi ho tayo doon babalik kung sino ang naglagay. Ang tagal na ho natin tinatanong, magdadalawang linggo na tong issue na to. Hanggang sa ngayon, di pa rin humalinaw sa atin kung sino yung, kung tawagin, technical staff. Balita ho natin, yung mga staff daw na trumabaho dyan, sila daw ilalaglag eh. Yung mga amo, safe sila, gano'n. Yang si Kimbo, yang si Saldico, yang si Grace po, o kung sino man yung mga amo ng mga nasa technical staff na yan, safe sila, pero yung mga tauhan nila, sila lalaglag, gano'n. Hindi naman ho yun kakagatin ng ating mga kababayan. Sa ayaw sa gusto nyo, magpaliwanag kayo, kayong mga amo nitong mga nasa technical staff na to, o kung yung mga nasa technical staff, mga congressman at senador din, anong pinagbasihan nyo, bakit tayo umabot doon sa mga figure na inilagay nyo, doon sa mga blanco, diyan sa bicameral report na yan. Doon ho tayo babalik. Sa ayaw sa gusto nyo, doon tayo babalik.
Bakit tayo napunta dyan sa mga bilyong-bilyong figure na yan? Sinong tinanong nyo? Konsultan nyo ba yung mga ahensya ng pamahalaan? Pinapunta nyo ba? Kalagitnaan ng gabi, yung NIA, pinapunta nyo ba dyan? Yung National Irrigation Authority? Pinapunta nyo ba dyan? Yung Department of Agriculture, pinapunta nyo ba dyan sa ano? Dyan sa, tawag dito, dyan sa technical staff, sa pagtitipon-tipon ng technical staff nyo. Hindi ho natin tatapusin itong issue na to. Hanggat hindi nasasagot kung sino ang nagbigay ng figure, kung sino ang nag-utos sa technical staff na maglagay doon sa mga blanco na yun. Maging si Kong Dante, taga-House of Representative na yan, pero malamang alam niya yan. Pero yung pinalutang niya na sa ating mga kababayan na mali talaga yung ginawa nila na yun, napakahalaga ho ng mga kababayan. Yun ho talagang, kumbaga, mabubuksan ng kaisipan ng ating mga kababayan na yung ginawa dyan sa budget na yan, meron ho talagang problema. Yung mga trumabaho, meron ho talaga silang tinatago. At kung ano man yung tinatago nila na yan, malalaman ho natin yan sa lalong madaling panahon. Yung naglagay na yun, meron ba siyang authority? Kasi, Kuya Ben, gusto ko emphasize sa ating mga mamamayan, hindi typographical yung isang mahabang ganun na, amount ang pinag-uusapan will be replaced. Kasi nakalagay, halimbawa, 1,942,000,000 to be replaced by blank. O ano namang... Hindi ko kahit sino maglalagay ng amount doon. Palagay mo, merong nag-utos sa kanya. Dari, yung technical staff, ito, ang ilalagay mo dito, ito, napag-usapan na namin sa ganito, ito yung ilalagay mo dyan. Meron na instruction. Ngayon, hindi alam ng plenaryo yun. So, walang kaalaman yung buong plenary. Lahat ng pagbabago, plenary action. Dapat. Sino ngayon ang nag-fill up nun? Dahil walang kasi yung pwedeng magpalit nun eh. Yung House of Representatives, sapagkat sila yung magpiprint ng GAA. Pag na-print yun, dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. Pagka-receive noon, mula doon sa punto na yun, na na-receive na yung final version ng GAB, enrolled bill ang tawag. Naghihintay na ng pagpirma ng Pangulo. Ngayon ang tanong ko, kung hindi sa House, sa DBM, Naku, diba? maliho yun Tapos pinila pa ng DBM na, binalik sa pinread ngayon sapagkat pinila pa ng DBM. Hindi ko sinasabing DBM pero dalawa lang ang po pwedeng magpalit. Yari ho itong si ano. Dalawa lang ho pala yan, no? Pero yung ang importante dito, kahit na hindi pa natin nalalaman kung sino naglagay, ang importante ho dito, na-establish na talaga na mayroong kulang. Maging itong si Kong Dante, tinignan niya yung sinend na kopya sa kanya, kinumpirma din niya na mayroong kulang dun sa soft copy, natanggap niya sa kanyang email. So yung mga sinasabi ng mga senador at congressman na pinagtatanggol tong budget na to, marami pa ho silang dapat ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Pero sabi nito, kung merong mga technical working group na sinab-divide para buuin ata Computation ng paliwanag nila ko. yung Hindi pa na-compute. di ba yung BICAM report sa pamamagitan po nung technical working group, parang tatlong technical working group. Palagay mo na 10 technical working group, 10 na ano ngayon? So, ayaw ko lang kung baka yun ang hindi na doon nila binuo kung ano yung mga blanco na yun. Kasi pagdating daw po yung kailangan ng Maaring mangyari yun. Ang sinasabi ko at ang tinatanong ko, yung bang technical working group may authority. Sa plenary ang gagawa. Kasi meron kanya-kanyang responsibilidad yan. Di ba? Kapag hindi dinaan sa plenary yan, is deemed illegal. Halimbawa, Dahil yun yung sinasabi ng batas. yung mga blankong yun, merong corresponding na nakalagay na motion. Your Honor, sabi niya ganyan, dahil po yung pahina ganito hanggang sa pahinang ganyan, may mga 28 na blanco, ito po yung katapat na ilalagay. I move that this particular sheet of paper be approved by the plenary. ayun, so yung motion pala yun po. Plenary nga ang magbibigay ng authority. Maaaring isang tao lang ang nagdesisyon yan. Pwede. Merong ganyang... Isang tao o dalawang tao. Hindi ba palagi ko sinasabi sa inyo, kaya nung ako ay nagkaroon ng unang pagkakataong maka-attend ng BICAM. 15 Congress ito, Jen. Nelson. Diba, medyo excited ako dahil first time ko, Kuya Benny, maka-attend ng BICAM. Okay, sabi ko. Iba-ibang lugar yun 4 na beses yun Diba, napakasarap ng pagkain namin, Kuya Benny. Talagang bukid ako Diyan ang mga senador, sa harap namin. Nandito naman kami. Basta mahabang mesa yun kasi Commission 12 o kaya 15. Basta talagang masasabi ko sa inyo, talagang masarap ang pagkain namin. Natawag na bicameral conference. Pero hindi ko puro kain naman ginagawa namin. Wala akong pinag-uusapan Tinitingnan. Kaya pala doon sa nung nagpipicture taking sila, lalaki ng tiyan nila. Wala naman pala silang pinag-usapan, nagkainan lang sila, nag-get together lang pala sila. Namin yung 2 tao. Sa panig namin, nung panahon na yun, ang chairman ng Appropriations Committee, yung namayapang si Nonoy Andaya. O sa panig naman ng Senado, ang aking kumare, Senador Loren Ligardo. Di pagkatapos na kami kumain, hanapin namin yung 2. Nasaan ka yung 2? Ayun, nandun sa may
ando kasi Manila Polo Club, hindi ba may meron kalawak-lawak na green na yun, ano, yung pinagano ng golf, nandun sila sa gitna. Nakaupo doon sa damo, nandun sa... ano ka kung Bicam ito? Wala naman kaming nalalaman. Yung media, nagkuha ng picture, tapos umalis na. Opo. Photo op lang. Ayoko na ako. Yung huling Bicam, hindi na ako sumama. Pero ano ba dapat na nangyayari sa Bicam? Hindi sila pinag-uusapan namin. Kamukha yung halimbawa, may blanco yun. Isa-isahin yung dapat yung ano? Hindi ba ganun dapat? Tapos pipirma ka na Ilalagay na lang natin sa usaping literal. Opo. Hihimayin nila isa-isa yan. Hindi ba dapat? Halimbawa, ito yung napag-usapan. May iba blanco po muna natin. Ganito, ganyan. Kasi po ito. Di, o nga, no, pwede yan. Pero kako, teka muna, ganyan. Paano itong ano? At least pinag-usapan. Pagka halimbawa, okay na lahat. Pipirma lahat na may blanco. Pero merong isang papel doon na ipapasa sa plenary bago magtapos. Kinakailangan ma-approve ng plenary na ito yung pinag-usapan ng dalawa sa yung blanco na yung kinakailangan pilapan. Sa mga din, meron na company na yun ang itatakip mo doon sa mga blanco nandun. Eh, wala namang ganun eh. So, sa madaling salita, nagsilbing bulag pa at bingi yung nasa Bicam. Kaya gusto kong tanongin doon, itong nakapirma, bakit kayo nakapirma, alam yung blanco yun, wala ba kayong pinag-usapan na kung ano man ang ilalagay nyo dyan, ipa-approve nyo muna sa komite, bago nyo isubmit yung enrolled bill. Ang bigat ng binitiwang salita ni Super Ate. Kaya niya hindi pinirmahan dahil blanco. Kaya pala, meron ilang senador kung na talagang sinabing wala silang pirma, no? Pinakita sa ano, na talagang blanco din yung pirma nila. Alam mo pala, nakita mo pala, ba't di ka nag-object? Yun ang sinasabi ko, objectan mo. Kasi pag nag-object, hindi marawati pa yan. Tama naman yung sinabi ni Kong Dante. Nandun ka. Nakita mo. May pirma. Bakit hindi ka nag-object? Senator Amy Marcos. Nandun ka eh. Meron kang karapatang mag-object. Miyembro ka ng Bicameral Conference Committee. Tama si Kong Dante doon. Itong si Kuyang Benny, hindi mo siya super ate. Ano yan, manggang ate yan, manggagamit yan. Kaya nga tayo, nagdududa na ho tayo doon sa hindi niya pagpirma kasi alam niya na talagang pag-uusapan tong issue na to. Malamang sa malamang, yung hindi ho niya pagpirma, ano lang yan, kumbaga para meron lang siyang escape route. Pero sa tingin natin, pabor din yan si Amy Marcos yan sa mga nangyari na yan, diyan sa budget. Kasi yan ang gusto ng kapatid niya eh. Diba? O gusto ng kapatid niya magpulburon, no? Inaawat ba niya si Marcos Jr.? Ngayon, ang mga kababayan natin sinasabi, parang wala nang pulburon issue, magpa-pulburon test ka. Kung talagang malinis ka, sinusuway ba niya itong si Marcos Jr.? Sinasabi ba niya na, oy, Marcos, magpa-pulburon test ka, o Bonget, Ading, magpa-pulburon test ka. Wala ho tayong naririnig. Kasi nga naman, kung si Tidora, itong si kung tawagin nila, super ate. Nandun ka, di ka nag-object. Ano ka? Ba't di ka mag-object? Nandun ka mag-object. Saan mo siya mag-object? In the first place, hindi na ako nag-uusap. Kumakain na kahit tayo. na. Kahit hindi tayo nag-uusap, alang-alang sa kapakanan ng bansa. Mag-object. Hindi ko naman siya kailangan kausapin bago ako mag-object eh. Kaya lang, hindi ako nakapag-object. Wala ako dun eh. So, ibig sabihin po, kasi wala rin kauunan, hindi naman kami mababatas, di ba kami matin ng Bicam, ano? So, dapat ba doon, ito na yung Bicam, final na ito, baka nila pa ba kayong tanong dyan, di ba usually yung gagawin? Dapat nga ganun, sapagkat nga komperensya ng dalawa. Kumbaga, kami yung representasyon nung 4 na buwan na pagtatalo. Ayun, Kasi nga, i-reconcile na lang natin yung conflicting provisions para yung boto namin, iisa na lang. Yun ang kakayaran dun eh. So, lahat ng hindi pagkakaunawa, ng hindi pagkakaiba doon, bakit sa'yo ganun? Ganito kasi yan, ganyan. Hanggang sa medyo maayos namin, sige, payag na kayo sa ganito. Kasi ito, panakit natin dito talaga. Pinawasan nyo doon. Dito natin lagyan. In other words, i-rationalize natin yung pinag-iba ng ating version. Ilalatag na maayos. Hindi sa puro blanco na lang yung lalo naman siguro hindi nila pinag-usapan kung ano ilalagay doon. Bakit nauwi tayo sa 28? Ito yung pinakamabigat eh. Hindi ko naman sinasabing hindi mabigat yung blanco na medyo mahaba. Kasi ito pa lang si Kong Dante, kumbaga siguro napuno na siya. Binigyan niya ng pagkakataon itong mga congressman na magpaliwanag, yan si Kimbo. Hinintay niya lahat ng pagsasalita ng magkabilang panig dito sa issue na to. Ayan, napuno na yan si Kong Dante. Kaya yan, linabas niya na ho kanya sa loobin dyan sa issue na yan. Ang daming saganang mamamayan pinanood natin. Hinahapyaw-hapyawan lang yan ni Kong Dante, yung sila Sergeant. Pero dito sa isa na to, binabara niya na ako. Kasi sumagot na yan si Kimbo eh. Di ba sinabi niya, may kulang. Yung technical staff, authorized daw magpalit dyan. Ano sabi nitong si Soto? Hindi pwede. Mag-aral kayo. Mali ang ginawa nyo, pero pinagpipilitan pa rin ho nitong si Stella Kimbo. Ngayon, mga kababayan, anong araw ngayon? Wednesday? Wednesday ba ngayon? Wednesday. Okay, Wednesday. Thursday bukas. Friday. Next Monday ho. Panibago. Meron na naman ng panibagong development dito sa issue na to. Abang-abang lang ho kayo mga alaki ng figure, hindi naman pwedeng konti lang ang blanco mo kasi bilyon eh. Trilyon, no? Kakasya. Hindi, karaniwan bilyon eh. Bilyon naman, bawat ahensya. Ilang ciphers ang bilyon, Kuya Benny? 3, 6, 9, siyam na 0. Siyam. Opo. Kasi pagka trillion, 12 eh, ciphers. Tapos meron ka pang 0.00. Kaya mahaba dapat yung ano. Pero yung sa program appropriation, yung blanco niya, ganun lang. Big lang. Konti lang. Alam mo kung bakit? Kasi
Sabi niya, the following should be replaced kanya from A, Opo, A. A2, tapos ganun. Abay, napakarami nung ilang ano baka B, C, D, F, G, alam mo na, from A to X, napakaraming, A to Z. akala mo napakaliit. Oo. Pero kasi letter lang ilalagay B, C, D, F, G, H, I, So, J, K. pwede mong itago din yung laki ng gusto mong itago. From A, kanya to, Blank Z. ganun lang, tayo yun. Paano kung Yung nila? pala trillion yun. Eh, sa dami ng sinakop niya, yan ang gusto kong pagtatanong sana. Magaling pala talaga. Inisip talaga ng gusto mabuti pala yun. Baka sasabihin nila, walang blanco. Eh, sino magsasabing walang blanco? Nakalimutan ko lang dalhin eh. Oho. May blanco Pero talaga. mamaya, nasa sasakyan ko, pakikita ko Pero lang. yung blanco daw po yun. Dala ko yung kopya ko eh. Ang blanco daw po kasi ngayon yun ko. Yun nga, yun ang Bicam. Pero ang punto naman nung nasa Malacanang, walang blanco. Nung pinirmahan na ng Wala na ang blanco sapagkat nung enrolled bill na, meron na nagpila eh. Kaya tinatanong ko sa'yo, sino ba yung inutusan? Sino ba yung nag-utos? Kayo bang inutusan kayo? Bilang hinaw sa ating mga tagapanood, sa ating mga kapatid, Oo. doon sa daan, mula sa DBM, Mula sa Bicam. Mula sa Bicam. Bicam papuntang DBM, yung dalawang yun, sino doon Yun. ang nag-pick up? Yun yung sa gitna nun, sino ang nakialam dyan sa budget na yan? Ako, yari kayo dyan. Ang alam niyo mga kababayan, ay inaasam-asam ng administrasyon na to na matigil na ang usapin dito sa issue na to. Gusto ko nila mag-move on na tayo. Meron ng droga na nahuli, meron ng kung ano-ano na ho mga kababayan ng issue gusto nilang pantakip dito. Hindi ho nila matakpan-takpan. Mas umiinit pa ho ang usapin ngayon dito sa ano na to. Kumusta naman ho kaya ang trust at approval rating ni Tambaluslos at ni Marcos Jr. sa mga susunod na maglalabas ng survey. Ngayon, pagka dyan sa mga survey na yan,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!